Alam nyo, noong napanood natin lahat yan, akala ko nga yung Mary Grace Piatos parang mabigatan nilang akusasyon, 'di ba, kay Vice President Inday Sara kasi pinapasikat nila yan paulit-ulit nila nire-repeat ng mga dilawan, pinklawan, loyalista yung Mary Grace Piatos. Akala naman natin talagang milyon-milyon yung napunta kay Mary Grace Piatos, yun pala 70,000 pesos, partner. Grabe. Oo. 70,000 lang. Yun lang? Yun lang. At saka mukhang reward nga, partner, yung lumalabas, partner. So, Correct. lumalabas na impormante ito. So ngayon, hinahanapan nga ng mga resibo. Anong resibo? Pag informante, acknowledgement receipt lang talaga yan, partner. Oo. Kasi nga, confidential yan eh. At nagulat ako, walang impact yung Mary Grace Piatos, pero mga almost a year nila pinabalik-balik yan, partner, para masira si Vice President Inday Sara na para bang pinapalabas nila yung Mary Grace Piatos, yung kumukuha ng lahat ng confidential funds si Vice President Inday Sara. Pero kanina, hindi pasabog yung sumabog, partner, hindi parang bomba. Ano man, watusi. Correct, partner. Supot yung pasabog, partner. Watusi. Watusi lang, anak. Wala man lang tayong kiliti ng pasabog na yun. Kasi inaabangan ko kasi nabanggit si Mary Grace Piatos eh. Oo. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Naku, ito na nga ho yun. Ano kayang pasabog ito? Yun pala, wala. Alam mo, partner, magiging president ito yung ginagawa nilang pag-imbestiga sa confidential funds at yung impeachment court, pinayagan nilang madiscuss ito, yung mga lahat ng identity, pinagsasabi nila, posibleng mangyayari yan sa mga susunod na panahon in the future sa mga impeachable officers, kagaya ng presidente. So ngayon, nahanapan lang sila natin ng butas. Yung confidential mo, ang laki. What for example kay Pangulong Bongbong Marcos, pwede pa rin gawin natin yan. Kasi sabi nga ni partner BMR, 14.2 billion yung confidential. Hanapin natin din kung sino yung nabigyan ng reward, sa anong pinanggagastusan. Kasi kasama rin sa travel allowance, partner, nakukuha rin pala yan sa confidential. Ano yung mga resibo, saan nila ginagastos. Kailangan hanapan din natin kasi nagiging president na ngayon ito sa impeachment labang kay Vice President Inday Sara. Kung hindi man ngayon, na nasa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos dahil malabo naman yung impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos, after ng kanyang termino, pag matapos yung kanyang termino, kung matapos, partner, no? Babalikan ho ito. Pwede pong mangyayaring lahat ng confidential funds ng Presidente ng Republika ng Pilipinas, kagaya kay Pangulong Bongbong Marcos, ay pwede nating ungkatin lahat, partner. Tama ka, partner. Kasi, Kahit tapos na yung... Correct. Kahit tapos na kasi... magiging jurisprudence siya, partner. Correct. Kasi pag nakitaan niya ng partner, automatic plunder yan, partner. Alam mo, partner, yun nga, isa na po na natin. Kala ko talaga din, daan-daang milyon, partner. Ang buong akala ko siguro mga minimum na 50 million kasi ang laki ng impact. Yung pala Correct. 70,000. Kumpara nyo na lang po, 70,000, ilan silang maghati niyan? Palagay na nating ninakaw yan, partner. Masyado nyo namang minaliit yung Vice President. Kung akusahan nyo magnanakaw yung Vice President, biruin mo, tsatsaniin na lang nila yung 70,000, partner. Kahit ako, inyo na lang yung 70,000 eh. Yun lang ayan ang binibintang nila, partner. Eh. Pero ang katotohanan, wala tayong narinig na sinabi na ninakaw. Wala tayong narinig na sinabi na binulsa. Wala pa, partner, ha? At saka ito pa, ang laging ron, yung AOM, no? Yung Ano yung AOM? ayan, partner, teka lang muna. DOM yung alam Ang AOM kasi sa COA, Ano yan, partner? ang ibig sabihin yan, teka muna, nawala, alon nyo na. Ito, partner, yung AOM, Sige, partner. may mga kaibigan kayo dyan eh. Tuloy ka muna. Sabihin ko muna yung tungkol dun kay Ginebisda kanina. Alam mo yung bakit pasabog, hindi pasabog yung Piatos? Di ba, ang chichiria yung Piatos, di ba? Malutong. Expired na kasi. Ayun! Laps na. Kumbaga, sumingaw na. Kaya hindi na siya malutong.
Partner, sinabi nyo 70,000 lang, di ba? Oo. Eh, para matapos na sila dyan, Mm. sa inaakusa nila kay BP Inday Sara, 70,000 na naman pala napunta kay Mary Grace Piatos. Eh, di abunuhan na lang natin yung 70K. Sige na. Oo, magkano na lang pala. Kayang-kaya ni paring Badong yan. Pinapaano yan eh, pinapaingay yan Tama kayo dyan. ng mga dilawan, pinklawan eh. Tayo na lang mag-abono dyan para matapos At saka na yan. partner, pag mga ganyan kasi, kunyari, merong na-determine na misuse of funds ang Commission on Audit, hindi naman agad-agad yan partner, kakasuhan partner eh. Yun, oo. Ang ano yan partner, sasabihin ng Commission on Audit, oy, mayroong misuse of funds. Yung mga dokumento ninyo na gusto naming i-comply ninyo, hindi namin tinatanggap. What for example, sabihin na lang natin na sa 10 million yung misuse funds ay hindi nakapagpasa ng dokumento ang Office of the Vice President. Alam mo, ang utos lang ng ano dyan, ng COA, ibalik mo lang yung ganung halaga. Eto partner para maliwanagan tayo, may phase yan eh. May mga phase yan. Yung una, ang pinag-uusapan pa lang dito partner, AOM pa lang. O ito yung Audit Observation Memorandum. AOM, no? Obserbasyon lang to ng mga nag-audit. Alam niyo po ba kung bakit po binibigyan ng AOM? Hindi po ibig sabihin niya na magnanakaw yung makakatanggap. Ano ibig sabihin niya, partner? Actually, ang AOM, para lang sa kaalaman ng lahat, normal lang po yung binibigay ng audit kasi ng COA. Para sa lahat. Kasi lagi po yan. Ako kasi nag-ano kami, nag-liquidate kami. Napagdaanan mo yun. Ni-audit ka partner, di ba? Na-audit ka. Buwan-buwan yan, partner. Akala mo, chinecheck nyo lahat, di ba? Lahat ng pirma, lahat ng ano. Talaga? Pagka punta sa COA, meron na ka nakalimutan na picture. May nakalimutan kang pirma. Babalik lang sa'yo. Ibabalik mo lang din. Ayusin lang. Yun. Papadalang Ayun, ka ng partner. notice. Papadalang ka ng notice pag malala, limbawa, hindi nila maintindihan kung saan mo ginamit. Kasi nga confidential fund eh. Aha. Pero halos lahat po ng agency, meron pong AOM na natatanggap. Wala pong kaso yan. Yun nga yung sinasabi ko. Lagi ito ikalabing-anim na panay parang mukhang may ginawang kasalanan. Pero hindi nila talaga mapagbintangan. Alam niyo po ba, pagkatapos ng AOM, kunwari, bibigyan kanya ng ipasa mo lahat. Yung mga kulang na dokumento. Yun lang yun, partner. Pagkatapos niyan, notice of disallowance notice na. of disallowance. Pag ayaw pa rin, Ibig sabihin, partner, tinanong rin natin, yan ba ikaso? Kakasuhan ka ba niyan pag may notice of disallowance pa? Makukulong ka ba niyan? Hindi rin po. Hindi pa rin. Hindi pa rin. At ang dami pang apila niyan. May appealable pa rin yan. Appealable Sa pa Court rin. of Appeal, sa akyat pa ba yan, di ba? Hindi na, sa Supreme Court. Sa Supreme Court na diretso. Pero dito pa lang mismo, sa regional muna ng COA. Tapos, i-appeal mo pa yan sa pangkalatan. Pero hindi po criminal yan. Correct. Yan po ay isosoli mo lang. Tapos may notice of suspension ng pondo. Notice na hindi na inalaw eh. Oo. Diba? Hindi ka na nila bibigyan sa susunod. Pero yung dalawa po na to na AOM at notice of disallowance, napaka-natural lang po niyan. Pinalalabas lang lagi. Kaya nga sabi ko, 11 araw na, wala naman talaga silang binibintang na Correct. ano ang nilabag ni BP Sara. Ayun. Wala pa rin eh. Kung malala na partner, pupunta na dyan sa tinatawag na notice of charges. Kung hindi na doon, ang COA magre-recommenda na sa ombudsman na Correct. sasampahan. Yes, exactly. Correct. Correct. Oo. Tama ka Partner, dyan. basta Pero, parang malabo na. Wala pa talaga Wala dun. pa, malayo pa. Oo, Dahil Ano wala yan? pa tayo sa Supreme Court eh. Correct. Ibig sabihin, pwede ngang bayaran lang ni BP Sara, tapos na eh. Correct. Oo, yun, oo. Magkano ba yung discrepancy namin? Yung short namin, misuse. Correct. Yun lang yung... Ang ibig sabihin, hindi impeachable yung kaso. Dapat hindi impeachable yan. Pero dahil ginawa nilang, paano magiging Yung pinalaki impeachable nga yan? eh. Hindi pa nga final. Correct. Hindi pa nga final sa COA. Ibig sabihin, yung sinasabi nilang notice of disallowance, hindi pa final sa COA. Kung maging final man yan, restitution lang yan. Hindi po yan pagkakulong. Correct. Tsaka partner, dapat basihan din yung mga record ng COA na mismo ang COA nang may sabi na maganda naman ang flow ng OBP. Dapat gamitin din nila yun. Tama. Hindi, maano yan partner sa depensa. Depensa abot nang yun, gagamit sa yan. oo, oo. no? Kasi sa ngayon partner, naglatag ngayon ng ebidensya, prosecution pa. Alam mo, ang huling halakhak dyan sa depensa. Correct. Kasi ang depensa ang maglalatag ng huling ebidensya. Kung kayo si POA, ano itatanong nyo lang doon? Kung ako si POA, tatanong ko lang, may nilabag ba?
Tapos. Meron bang batas na nilabag si BP Sara? Parang Wala naman eh. naging kingkoy lang yung partner impeachment. Tama ka, partner, kung ikaw nga si Powa, tama yun. Hahanapan mo ng batas kung ano yung... Tama ka, partner, kaso walang batas na ganun eh. Ito nga, di ba? Binibigyan daw ito ng ahinsya ng opisyal na pagkakataon magpaliwanag o magsumiti ng Yan. dokumento. Correct. Bago magkaroon ng final na audit finding. Correct. Ako, para sa akin, kahit pa sabihin natin may nakita na sila dito, pero unless na hindi pa po ito final, wala pa sanang karapatan mag-file ng impeachment itong nasa Kongreso. Bakit? Kasi kahit nasa final na itong findings ng Kuwa Partner Buds, alam ko, sa tingin ko, pwede ka pang mag-apila Mag-appeal sa nga. korte na. Correct. Halimbawa, nag-file ka, nakita ka doon sa AOM na medyo may sabla yung report mo. Tapos, na-final nila ito kahit nag-comply ka. Notice of disallowance Oo. pa muna. Ang dami pa nga Dami pagdadaan nga. eh, AOM pa lang ngayon eh. Kaya nga, di ba, AOM pa lang yan. Pero na-final ka na. Na-final ka na. Notice of disallowance na, final na. Final ka na. Sige. Pwede ka pa mag-apila ngayon sa korte. Correct. So, doon pa lang sana. Hindi pa partner hindi pa rin magkorte yun sa notice of disallowance partner. May susunod pa. Notice of suspension pa. Correct. O, di ba? Napakarami pa nito. Pero sabihin na lang natin na nangyari na itong lahat ng ito. Which is, in this case, hindi pa nga ito nangyayari. Saka pa lang, pwede pa si BP Sara magpunta pa sa korte para sa final talaga. Sa korte na tayo magkita. Exactly. At pag nagkaroon na ng desisyon sa korte, na napatunayan ng korte mismo na si BP Sara lumabag dito sa COA at lumabag mismo sa korte, saka pa lang sila ngayon magkukonclude na, oy, impeachable Impeachable. ito. Dahil hindi ka nakasunod, plus nakitaan ka mismo ng korte, final. Di ba ganon? I-search din natin, partner, ano yung mga impeachable offense. Kasi wala namang impeachable offense na notice of disallowance eh. Paano i-connect nila doon sa betrayal Diba? of public trust? Parang Kinakailangan ganun. muna nilang patunayan na yan Ma-establish. ay ninakaw Correct. para plunder. Kasi palagay na natin, kaya ang dami pa yan eh. Yung kahit may notice of disallowance ka, kasi ang notice of disallowance, mali ka lang ng binili. Hindi lang allowed. Kumbaga, Halimbawa, sa yung- mga kaso na, bigyan ko kayo ng tunay na halimbawa. Ito mga naganap na kaso na. Ang dami pa pala nila partner na yung anong tawag doon, yung tissue paper. Oo. Bumili pa ng sangkatutak na tissue paper. Hindi naman sinabi na nagnakaw eh. Kaya lang, anin mo tong tissue paper, Nag-overstock, napakarami mo pa. Nag-overstock. Disallowed na yan. Oo. Partner Bas, ito tinanong mo kung impeachable ba ito? Sige. Ay, ang bilis sumagot ng aking kumpare. Siyempre. No, Eh. siyempre. Kaya nga, yan ang... Sino kumpare mo? Si Mang Kanor? Patay tayo dyan. Ito, pakinggan yung sagot. Ano sagot? Ano sabi ni Mang Kanor? Ito, depende sa nilalaman ng EOM. Pero ang EOM mismo ay hindi isang impeachable offense. Yun! Ang Audit Observation Memorandum EOM ay isang paunang audit observation lamang. Hindi ito katumbas ng hatol o final na paglabag. Layunin nitong bigyan ng pagkakataon ang ahensya o opisyal na magpaliwanag o magtama ng COA. So far yung testimonya nung testigo ngayon, AOM pala yung naririnig. Oo. Yun. Pinakamababa pa. Oo, nandun pa lang sa pinaka... Oo. Kaya nga... Parang preliminaries Oo, pa lang. so, wala pa talaga partner eh. So, alam sa mo, madaling salita, partner, etong ginagawa ngayon ng prosecution, Ano? kung hindi nila nagawa kasi ilang beses nila pinatawag si Sara sa house para magsagawa doon ng mini trial na tinatawag ni Luis Tro. Etong ginagawa nila ngayon, fishing expedition pa rin to. Maliwanag to. Exactly. Partner, hindi lang fishing expedition. Oo. Kung papasinin natin yung, umpisahan natin doon sa mga nauna, doon kay Ligutan. Ayan. Tapos, sumunod kay, yung Matibag. kay Dilima. Dilima. Tapos ngayon kay Menopause, Menopause. Kapunan. Kapunan. Yung dinugo. Kapunan. Hindi pa menopause yan, dinudugo pa. Ah, eh. dinugo Sabi pa. niya, Anyway, niregla ako sabi niya. Isa lang ang sa aking obserbasyon, isa lang ang napansin ko ng mga partner. Ano yan? Wala silang plano na talunin at ma-impeach si BP Sara. Ano lang? Nakita niyo optics lahat ang ginagawa nila. Basadong-basado natin yung ginawa ni Dilima, yung ginawa lahat nila, puro optics para sirain, malamang lamang na bumaba man lamang ang tiwala ng taong bayan. Saan ka ba kakakita? Hindi nga eh. Sabi ng mga prosecutor,
sinira mo ang tiwala ng taong bayan. Ipinagkanulo mo. You betrayed. Pero makikita natin mga partner, pag tinanong mo tao, mahal namin si BP Sara, malaki tiwalan. Iba ang sinasabi ng prosecutor sa realidad kapag ka ang mga mamayang Pilipino sa Pilipinas ang tinanong mo. Di ba? So makikita mo ngayon, which is which? Sino paniniwalaan mo? Correct. Nararamdaman ng tao ang ating Vice Presidente. Hindi nararamdaman ng mga prosecutor kasi alam nyo bakit? May mga kanya-kanyang interes at mga manok sa 2028. At maliban dyan, partner. napuna ko lang ha, nung nasabihan ka na artistahin, mukhang sumigla ka. Ayan, siyempre. namula eh. Meron ng fans club. May fans club ah. Partner, maliban doon sa sinabi mo na paninira pa rin ito kay BP Sara, ano to, partner, sa palagay ko, alam mo yung... Wala tuloy ako sa sasabihin. Partner, tuloy ko na partner Bads ha. Sige, tuloy ko na partner. Kayo muna. Wala. Alam nyo, Teka, bago mo ituloy, sige. batiin muna natin, Heidi Ching, kahit ano pa ang gawin nilang paninira kay Ma'am Vice Sara, she will be the next president in this country. Real. Yan ang totoo. Oo naman talaga. Partner, meron pa ako si Kulot sa Sige, basahin mo na. Elizabeth. Sabi niya, hello, ang mga kabirada watching from Hong Kong. Sabi naman ni Shuni, fishing expedition pa rin nga ni. Ayun o, ngani. BMR. Dinugo nga ni. kaya pala partner Bads, nung umpisa na itong articles 1 nitong impeachment, kasi ito na yata itong Confidential. partner. Hindi, Oo. one yan. One Yan pa ang to one. partner. One One pa pa to ng one. partner. Kasi ang Mula to nung ano yun, nakaraan. ill-gotten wealth yung 2. So, Por kasi yung nakaraan, inuna nila. kaya yung pala four. partner, ating mga viewers, kung ating matatandaan, may recap natin, mula nung una nilang nilatag itong mga Articles 1, mukhang hindi pa masyado nagtatanong, walang masyadong tanong si Atty. Pua, kasi para bagang premature para magtanong. Dahil wala pa naman talagang dito wala pang nakikitang paglabag Katunayan nga, di ba, parang pauna pa lang ito. Kahit anong gawin mong Google dito, partner, wala talaga as in, nandun pa lang ito sa paunang investigasyon pa lang na kung tutuusin, sabi nga ni partner Baz, compliance pa, pwede mo pa itong i-comply Correct. Pagka nabigyan ka ng ganito, sabi ng COA, Principal Badong, ayon sa iyo, yung EOM sa iyo, ganito ganon, kailangan mong yung pinakamagandang lalaking picture mo, nakalimutan mo ilagay dito. O di ngayon ikaw naman, hanapin mo sa baul ngayon, nailagay mo na. O di tatanggapin na. Parang ganito pa lang ang sitwasyon. Kaya naman pala, itong si Atty. Pua partner, kung mapapansin natin, parang wala lang masyado kasi nga wala pa At nakakagulat. Ang sabi nga kanina ni partner Budak, inaasahan natin partner yung tungkol doon sa pasabog ng Mary Grace Piatos. Abay, expired na pala ito kaya hindi sumabog partner. Kayo, kumbaga partner, bumili ka ng aquatis, na-stock. Oo. Pero nung sindihan mo, Hindi nga kwitis, Pero what to speaking see. of racket partner ito, ikukunin ko lang konti may racket na daw tayo, mamaya pag-usapan yan. May racket na tayo. Racket, maganda yan. Partner, Raketero pala tong presidente yung natin trial ngayon partner, nakatutok sila sa acknowledgement receipt, no? Ilan yung acknowledgement receipt? 800 plus. So ibig sabihin, isa-isahin mo yan, acknowledgement receipt. Dapat ito pipigilan na to ng impeachment court kasi baka merong mga informante, mga agent yan na totoong pangalan ang nalagay sa acknowledgement. Patay. Kumbaga nakaligtaan ba? No? Nalagay totoong pangalan. Paano na yung pamilya nun? Kagaya ito. Ito ngayon ang lumalabas lang. Sino-sino ba yung mga pangalan sa acknowledgement na nalagay? Mary Grace Piatos, yung akala natin talagang pasabog. Tapos Rinan Piatos, may kamag-anak partner. Rinan Piatos, tapos Nova Santos. Nova, mga chichirya partner. Nova Santos. Ito talagang alam natin ito na code name ito lahat partner, no? Exactly. Miko Harina. Harina, ginagawa sa pandesal partner, tinapay. Janice Marie Revilla, Marie. Para tinapay na naman. Tinapay, biskwit din yan. Biskwit naman. Paborito ng mga anak natin noon. Paborito rin natin na yun. Patiting. Yan. Patiting, partner. Tapos, Andilim. Halata partner na code name talaga. Code name talaga. Andilim. Tapos, meron pang Alejandro Pikit. Nakapikit daw mata, sabi ni Kapunan. Kaya pala, ang dilim. Kaya Kasi daw nakapikit. Pero pinunarin niya ni objection Your siya doon. Honor. Si Objection. Pua, Piuna Biyong, Sispronio Balsac, Gabriel is Bisaya. Pag tiningnan mo partner, ano man to, alias man to lahat partner.
Kaya nga biruin mo, dinala pa nila yan sa census. Kaya nga Inanapan pa. Sabi ng census, wala. alam, hindi nag-iisip tong mga kongresista, lalo na yan si Chua, no? Nakakaya, mga abogado, nagmistula kayong mga abogago. Yan yung sinasabi na nga natin, no? Isa pa, partner, yung mga activities, yung biruin mo, gusto nila. Ang confidential lang daw yung pero yung mga gusto raw nila ilagay sa yung saan bumili. Kung tignan nyo Aha. confidential house, ano tawag doon? Safe house. Mhm. Bibili sila ng mga supply nila, di ba? Mhm. Alam nga na mailagay nila yung kung gold, sa pure gold yan, sa pure gold. Mhm. Ilalagay mo yun, di matutukoy na dito lang sa area na to yan. Mhm. Kasi dito namili sa pure gold na to. Oo, tama ka dyan. Kaya bakit daw confidential yung mga pangalan ng mga groceries at yung mga binila nila mga muebles? Natural. Alang nga, madali po matukoy yun. Kung tinukoy mo na, ang dali po mag-imbestiga netong mga ganito, sino yung mga bumili sa inyo. 'Di ba? Kung may magtatanong diyan, tatakutin yung tinukoy na bumili ng mga Hindi na maamin na. mapapaamin niya. Ano ang dress? Partner, rejoinder lang ako kay Partner Visdak. Partner, naalala nyo yung nakaraan na meron silang mga hinarap na sa media? Yung nakatanggap ng mga reward. Correct. Di ba? Oo, Tapos, Million bawat isa nun yung milyon-milyon, di ba? Oo. Tapos nakatakip yung mukha. oo. And never nilang ibinigay ang buong pangalan. Ayun. Yung po, bibigyan natin ng halimbawa ito, na halimbawang totoo, yung mga binigay po ni Partner Vistak na mga pangalan kanina na nagaling po sa impeachment trial ay mga alias. Codename talaga Mga yun. code name na hindi pwedeng pangalanan at malalagay po sa alanganin ng kanilang mga buhay dahil Correct. mabigat po ang tinrabaho ng mga yan kaya nabigyan ng reward. Ganon din po naman mga kabayan, nung makailang taon ang nakalipas, may mga milyones po pinagbibigyan yan. Nakatago pa pagmumuka. Binibigyan sila ng PNP pero never po natin na nalaman kung ano po ang pagkatao niyan. Kung yan ba ay imbestigahan ang PNP, aaminin ba ng PNP ang mga yan? Sasabihin nila, eto, di ba? Hindi rin. Hindi na ibibigay. Itatago din yung katotohanan. Yes, exactly. Yung confidential informant, napakahalaga niyan. Yung maging CA ka, CI ka, napakahirap po ng confidential informant. Yan yung mga unang natutumba, di ba? Exactly. Oo. Yan yung mga unang marami ka nang alam. Ayun. Partner yun. Ito usually mga nakikita kong ginagamit dyan, yung mga nagsi-CA, yung mga deponente. At saka yung Ano ibig sabihin ng deponente? deponente sila yung mga ginagamit, mga deponent sa English. Deponent. Marami Hindi deponent. pa rin namin naintindihan. Ano ba? Ang deponente sila yung sumasalang doon sa lumulubog talaga. Lubog dun sa- talaga. Bisa sumasalang pa sa mga sa mga korte yan, sa mga judge. Where were you at that time, Mr. Deponent? Nakita mo ba yung barel? Anong klaseng barel? Masasabi mo ba dito sa hukumang ito? Tapos pag sinabi ng korte, okay, yung in-apply yung warrant of arrest, approve yan. Ganun yun. Tsaka dagdagan ko lang, partner. Naalala nyo ba, nakalimutan ko lang kung ano yung tinanggi ni Matibag Confidential daw, kaya hindi niya pwedeng masabi. Yung Nakalimutan ko lang, partner. assassin. Yung assassin. Na sabi niya, meron na daw silang tawag yan, nakikita na parang Meron nag-lead. merong person of interest. Ayan, mga person of interest, Oo. di ba? Sabi ngayon- nga, pangalanan mo. Confidential yan. Kasi diba? baka daw maano. Ngayon, ang tinanong yata sa kanya, pwede mo bang ma-reveal yan? Kasi ito, korte na to. Correct. Hindi, pag-isipan niya kasi confidential Ganun po yun Iniimbestigahan yung confidential fund ni BP Sara kung paano ginastos. Pero ayaw niyong tanggapin yung confidentiality ng confidential fund. At dahil dyan, Father Buds, sabi ng ating nanonood ngayon, tama ka, Buds, normal lang yan. Di ba? Yan sa lahat ng mga Agency. agency. At si Dilima, meron nga ganyan Hanggang ngayon, hindi pa niya naliliquidate. Ayan. Di ba? Eto naman, correct ka, Sir Dan, sabi ni Heidi Ching. Salamat po. Sakto. Marami palang term yung partner, yung mga alias. Sa Intel pala ang tawag dyan, code name, secret name, operation name, tapos crypto name. Parang iba-iba. Yung mag-spy ka, crypto name ang tawag doon. Iba-iba rin. Iba-iba. Iba-iba. Pag sa Iba-iba. operation, operational name. O iba-iba, secret name.
Parang ang nakakaalam talaga yan pagdating sa Intel, mga military partner. Partner, ito tanong ko sa'yo. Kung ginamit yan para mabuwag yung mga CPP, NPA, NDF, at tapos kung titignan natin ngayon, kung sino yung nagpupursigi talaga na malaman kung paano ginamit yung pondo, alam mo bakit? Di ba? Titignan, may connection eh. Di ba? May connection pa rin ba, di ba? Gustong maalaman ng mga to, paano ba kami nabuwag? Sino-sino ba yung mga tao na nandito sa amin? Ganun di ba? Malalagay sa alanganin po yung tao. 100%. Exactly, partner. Kaso nga lang ang nakakatakot dahil 800 plus yan, partner, na acknowledgement. Baka nga merong nakalagay doon, hindi na acronym. Nakalimutan ba? Di pag-research ng mga kalaban ng gobyerno sa PSA partner, malukit ka talaga. Saan ka nakatira? Search lang sa Facebook, lumalabas. Kasi Kayo pala mga informante, ha? Gusto nila pati yung mga pinagbilihan ng mga, Gamot, groceries. grocery, ganun. Hindi pwede yun kasi siyempre raratratin niya ng ng mga NP. What for example, partner, yung Tama ka dyan, partner Bista. Oo. Kaya nga gusto nila makuha siguro yung mga pangalan, ano? Kaya inimbestigahan nila yan. Kasi yung mga nagmamanman na yan, galit sila. Correct. Kasi nalalaman yung mga galaw nila. Kaya gusto nilang malaman yung address, yung totoong Saan pangalan. yung lugar? O para gantihan nila. anong grocery. Yes, Kung posibleng oo. ganun mangyayari, ha? Correct. Ang mga NP, mahilig mambombayan, partner, eh. Correct, oo. Sinusunog yung mga bulldozer nga, mga bus nga, sinusunog nila, Sa partner, Mindanao, eh. ano? Hilig ng ganun, kaya nakakatakot pag ito ay hindi mabantayan ng mga senador dyan sa impeachment court, partner. Kung baga maaliw ba sila, ay nasiraan naman natin si Inday Sara, okay lang, bira ng bira. Pero hindi nila tiningnan yung kaligtasan ng mga taong iyon na nagkaroon ng benepisyo sa confidential fund si Vice President Inday Sara. Kasi posible sa isang community na mayroong NPA pumasok dyan, tapos ang pangangailangan, for example, gamot. Imbis na mga komunista yung magbigay ng gamot, mga NPA, ako ni Vice President Inday Sara kasi ganitong mangyayari diyan sa kanayunan. Ano ba ang pangangailangan ninyo dito sa inyong nayon? Pag sinabi ng community doon kailangan namin ng gamot ano bang ginagawa ng mga komunista sa inyo? Nagbibigay sila ng gamot. Ito, gagawin ni Inday Sara. Ganito, sabi ng OVP, wag na kayong kumuha doon ng gamot. So, ang gagawin natin, kami na magsusupply ng gamot sa inyo. Wag nyo nang tanggapin doon sa CPP, NPA. Wag na kayong makipag-coordinate doon. Kami na ang bahala sa inyo. Ito, grocery, may kasama pang gamot. Posibleng ganun, partner. Partner, ang tanong ko lang dito. Risky ba to sa sa national security? Risky yan, partner, kasi isipin mo, papangalanan mo lahat ng mga informante at saka mga address. Kasi possibly yung kinuhaan ni Inday Sara ng mga gamot, partner, ay regular na nakipagtulungan sa Office of the Vice President para labanan ng komunista. Isipin mo, bibigyan ka for example, mga murang gamot. Siyempre, magtitipid tayo. Wala namang punto si Inday Sara na binigay na malaki, di ba? Mga grocery. Yung isang kanayunan na yan, kailangan ng gamot na marami. Kailangan ng maraming grocery para hindi na po pasukin pa ng mga komunistang grupo. So, ang pumasok na ngayon, yung OBP na. At partner, Para hindi na ma-entertain yung recruitment ng mga NPA. last one, isa partner. At nakikita po natin ngayon mga ka-partners, itong ginagawa po ng ating Vice Presidente na kung saan tanging Vice Presidente lang ang bumababa po sa mga kanayunan. Correct, kumagat sa kabundukan, partner. Kabundukan, Oo. pinaka mga malalayong lugar. Kaya nga po dito pumapasok, hindi nga lang magano show, hindi pinapakita yung tulong, di ba? Pero pupunta ka ba sa lugar na dala mo face lang? Correct. Di ba? Pupunta ka ba doon na PR lang ang dala mo? At saka baka nakalimutan nila, partner, si Vice President Inday Sara, Vice President din ng NTF-ELCAC. Correct. NTF-ELCAC. Oo. Correct. Vice Chair siya, Vice Chair sa NTF-ELCAC. Kaya matindi talaga yung ginagawang operation ni Vice President ang Inday Sara. Yung pondo, galing Intel talaga, partner. ang tanong Legit. ko sa'yo, partner Bista, sino-sino ba yung mga umuusig ngayon kay BP Inday Sara? Di, Ano? Yan nga lahat ng kalaban. Hindi. Hindi, gusto yung partikular. Particular. Partikular. Nasa ang panig sila ngayon. Isa-isayin natin yung mga Di partikular, wag mo na mga pangalanan, kalaban. pare. Yun lang. Hindi ko naman, grupo lang. Grupo lang. Yung mga Dilawan, Ayan. Kakamping, Makabayan, Yeah. at saka yung mga loyalista. Ayun. Di umano yung iba dyan, mga makakaliwa. Ayun na nga yung Diba? Makabayan. Hindi. Ayun Yan. nga, Ito. Makabayan Black. Alam diba? niyo mga kapartner, no? Ang isa sa babantayan dapat ng taong bayan dito, kung paano itatrato ng ating mga senator judges, no?
Kasi pag labag na po ito sa ating constitution, partner, hindi po pwede dito yung oobra dito yung katulad ng sinabi ni Erwin Tulfo na noon na sometimes we have to bend the law. Kasi nga, partner, ito may tatamaan na pong constitution. Ayon po kasi sa ating constitution, bawal po yan i-reveal. Nandun po yan eh, kasi nga hindi po pwedeng pumunta tayo doon sa maging president. Napakapanganib nito. Correct. Kasi hindi naman po pwedeng dahil lang sa parang gusto natin magkaroon ng ganitong klaseng investigasyon na sobrang napaka-tight, napakahigpit, susugal na natin ang kaligtasan ng buong Pilipinas, buong bansa. Na kung tutuusin, andito pa lang tayo sa preliminary pa lang, EOM pa lang. So dapat dito talaga ang mga, kasi di ba partner, yung mga senator judges pala, may karapatan naman pala sila. Hindi yung parang, kung titingnan natin daw, para silang minsan, papanig sila sa kabilang panig, sa defense, papanig sila sa kabilang sa prosecutors, pero hindi pala, kasi bilang isang judge, ginagawa talaga ng judge yan kahit sa regular court, to clarify kung ano talaga yung papunta ang ebidensya na binilinalatag, hindi para husgahan agad. Kumbaga kina-clarify, dito pa lang, i-clarify na, sandali, ito pa lang kayo, EOM pa lang kayo, tapos gusto nyo nang ilabas itong mga ito, katulad nga na sinasabi ni partner Bisdak, napakapanganib na ilabas yung mga resibo na yon. Tsaka ngayon ko lang natuklasan yung partner. Di ba sinasabi doon yung mga binibigay na pabuya, hindi lang pala pera. Reward. Di ba? Pabuya pala, binibigay mga gamot. Gamot. Siyempre, ganun pala yun. Sino ba nakareceive ng mga gamot na yan? Hahanapin yun ngayon. Siyempre yung mga community yun, partner, na Correct. dinadalaw ng mga NPA na Correct. re-recruitin. Tsaka pa, partner, ito pa. Kasi may nabanggit doon na monoblocks, mga Correct. upuan, at saka computer set, di ba? Alam nyo, napakadelikado rin po pag yun ay binibigyan natin ng totoong resebo. Tama. Bakit, partner? Di ba sa kabundukan, partner, merong mga eskwelahan na tinatayo yung mga NPA. Hindi yan accredited sigurado ng gobyerno natin, ng Department of Education, DepEd, partner. So ngayon siguro, sa akin lang pananaw, tsurya ko ho ito, itong mga monoblock chair na ito, partner, ginamit ito siguro sa pagpapatayo ng silid-aralan. At yung mga computer, ginamit rin yan doon. Correct. Kasi ni Inday Sara yung monoblock chair dyan sa confidential funds, malamang ito eskwelahan ito ng mga katutubo na pinaglalagyan noon ng mga eskwelahan, peking eskwelahan ng mga NPA partner. So pinasok ngayon ng Department of Education, dito kayo mag-aral, ito ang eskwelahan natin, ito, kumpleto lahat. Ay yung dati ninyong pinapasukan ay hindi yung lehitimo. Merong kwento yan, partner, nakasama ni Angel noon sa Gabriela, partner, Angel Locsin, partner, sa Surigao del Sur, partner. Ang kwento niya, 4 years siya nag-aral, partner. Sa eskwelahan na yun, high school, partner, 4 na taon ginugugol niya yun. Akala niya yung eskwelahan na yun legal. Akala niya Accredited. Nung mag-enroll siya, partner, sa kolehiyo sa Maynila, partner, hindi siya tinanggap. Back to zero, partner. Bumagsak ang kanyang ang pangarap niya na makapagtapos, partner. Alam mo sino nakatulong sa kanya? Yung panahon ni Duterte din, pinag-aral parang yun? Yun, partner. Kaya siguro, Alternative learning. kaya siguro ang nakikita ko dito, partner, yung mga monoblock chair yun, partner, mga computer set, para doon talaga, partner. Father, gusto ko lang mag-rejoin there dun sa kay KPL. Alam mo, ito based on my own experience, hindi ko na mapangalanan kung sino hong... Baka naman confidential na yan, partner. Medyo ingat tayo dyan. hindi ako... Pag-base sa yung experience, confidential yan. Hindi, ito papaliwanag ko lang. Aminin ko naman na long time ago. Sabi na baka confidential yan. It is ito kwentong ito kasi, konektado doon Sige. sa sinasabi nating mga... Sinabi ko lang. Hindi ko na mapangalanan eh. Ganito yan, humarap ako sa judge. Hindi ko mapangalanan ko sino yung judge. Nung pinipilit ako ni judge na sino ang taong ito, hindi ako makasagot dahil hindi ko mabanggit doon. Ngayon, mabuti lang, sinaloo ko ng nitong kernel na to. Alam mo sinabi niya, magaling eh. Kaya alam ko hindi niya marireveal yung pangalan eh. Alam mo ano sabi niya? Anong pangalan sabi niya? Jack po. Jack. Anong apelyido? Daniel po. Totoo to. Code name yun, di ba? At least pinigyan yung pangalan. Tiyatanong naman. Tapos, sino pa yung isa? Alfonso. Hindi. Halimbawa lang. Hindi. Hindi, gusto niya yung totoo. Wala po. Sabi niya, Ricardo po. Mm. Sabi niya, apelyido, Puno.
Chief Justice? Yun ang pinakita. Nakita mo, kahit doon sa harapan ng judge, hindi niya ni-reveal yung Intel. Kasi di ba, kahit sa harapan ng judge, ina-approve pa rin yung SW. Normal kasing nangyayari yan eh. Oo, hindi na matanggap lang eh. Parang nasa, yung mga napanood natin sa pelikula, magkamatayan na, hindi pa rin magsasabi ng totoong pangalan, di ba? Eh kasi nga, partner, kaya lang nila pinahahaba masyado itong impeachment trial ni BP Inday Sara para lang talaga maisirado nila ng tuluyan ang Blue Ribbon. Yun lang naman talaga yan eh. Sa flood control nga, yung mastermind, hindi nila mapangalanan. Flood control yan, ha? Yan na nga, pinangalanan na nga ng Hindi iba pa eh. confidential yan. Oo. Hindi naman confidential yung flood control. Hindi nga nila mabanggit-banggit na ang mastermind si ano eh. Sino? Si ano? Hindi, pero nagbanggit si yung ombudsman. Correct. Mastermind, si Martin at saka Martin. si Oo. Saldico. Correct. Hindi, binanggit ng ombudsman. Yun lang sinabi. Yun lang sinabi. Huwag natin Dagdagan. dagdagan at delikado tayo yan. Gusto mo, dagdagan mo. Yun sinabi lang ng ombudsman. Ah. Dalawa lang sila. Ngayon, Pero may sinabi rin si Chavit. ayun. Yan, sabi ni sinabi. Chavit, kasama si Pangulong Bongbong Oh, yun, doon. sabi ni Chavit yan, Chavit sabi yun, ni ha? Chavit yan. Oo. Kaya pala hindi na iniimbita si Chavit. Kasi pag isalang sa Blue Ribbon, sasabihin mo ni Chavit, Pangulong Bongbong, Saldico, Martin Romualdez, di ba? Oo, Ayos ka tama talaga, yun. Lakso, no? Kaya takanta tayo. Tapos ito, yung dalawa, nagpaparingganan sa tagig. Oo. Wala po kami pakialam dyan kung malulunod kayo o hindi kayo malulunod. Diversion lang. Panay diversion tong ginagawa natin, partner.